In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang nilakhan gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Nilulon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo, nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo ang mabuting balita ng Panginoon." Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayad natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Isaias at sa ikalawang pagbasa sa pahayag. Sa Ebanghelyo ngayon, binasa ni Jesus ang sipi mula sa Propeta Isaias at ipinahayag na ito'y natupad sa harap nila. Sa pamamagitan nito, ipinakita niya ang kanyang misyon. Ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Palayain ang mga bihag, pagalingin ang mga bulag, at bigyan kaluwagan ang mga api. Sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong makibahagi sa misyon ni Kristo. Bilang mga mananampalataya, tinatawagan tayong maging tagapagdala rin ng liwanag at pag-asa sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagbabalik loob, pananalangin, pag-aayuno, at pagtulong sa nangangailangan. Ang unang pagbasa mula sa Isaiah 61 ay pinagmulan mismo ng siping binasa ni Jesus. Pinagtibay nito ang papel ng pinahira ng Espiritu upang magsilbi sa mga nangangailangan. Sa pahayag, ipinapaalala sa atin na si Jesus ay ang Alpha at Omega, simula at wakas ng lahat, na siyang naghugas ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Mga pagbabago ngayong panahon ng Kwaresma. Mga pusong pagninilay sa salita ng Diyos. Marami ang lumalahok sa mga Bible study, Lectio Divina o online reflection. Ang pagbabalik sa sakramento ng kumpisal. Dumarami ang mga sumasailalim sa reconciliation
upang ayusin ang relasyon sa Diyos, ang pagtitipid upang makapagbigay sa iba, hindi lang ang pag-ayuno sa pagkain, kundi sa social media, luho o galit. Pagsama sa mga alay kapwa o outreach, tiyak na paraan ng pagdadamay sa mga kapuspalad, mas aktibong pakikilahok sa buhay simbahan, pagdalo sa misa, daan ng krus at mga gawain ng komunidad. Tugon sa mga pagkakamali at paano ito itatama. Pagiging malamig sa pananampalataya. Maglaan ng oras sa panalangin, araw-araw, at magpapasa ng Biblia. Ang pagsuway sa mga turo ng simbahan. Humingi ng tulong sa pari o lay minister upang maliwanagan. Pagiging abala sa makamundong bagay. Ipauna si Kristo sa lahat ng ginagawa natin. Manalangin tayo para sa pagpagaling at pagkakaisa. Mapagmahal naming Diyos, sa pamamagitan ni Hesukristo, ang iyong anak, na siyang pinahira ng iyong banal na Espiritu upang maghatid ng kagalingan at kaligtasan sa mundo. Kami po ay dumudulog sa iyo ngayon. Ipinapanalangin namin ang aming Santo Papa Francisco, si Obispo Jose Bantolo, si Padre Vicente Gomez, si Padre Boy Bautista, at si Padre Nathaniel Cañares. Pagpalain mo po sila ng lakas ng katawan, kagalingan ng loob at kapayapaan ng isip. Inaabot din namin ang aming mga panalangin para sa lahat na may karamdaman sa katawan, sa isip at espiritu. Naway maranasan nila ang paghipo ng iyong mapagpagaling na kamay. Bigyan mo kami ng puso na tunay na magbalik loob ngayong Kwaresma. Linisin mo ang aming puso at isip upang kami maging tapat na tagasunod mo. Tulungan mo kaming itama ang aming landas, magpatawad at magmahal ng totoo. Sa tulong ng mahal na ina ng lahat ng mga banal at ng aming pamayanang simbahan, naway makasunod kami sa iyong yapak. Sa ngalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Ang ating mga referensya ay nagbula sa Biblia, sa San Lucas, sa Isaias, at sa Pahayag. Catechism of the Catholic Church 2447, mga gawa ng awa. Catechism of the Catholic Church 1431 to 1432, pagsisisi at pagbabalik loob. Documents of Vatican II, Lumen Gentium at Gaudium et Spes sa panawagan sa misyon ng mga laiko. Mga resources ng CBCP at liturgical guides para sa Kwaresma. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
God bless!